Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. So sinasabi mo na galing ka rin sa Sunnyvale University. Hindi pa kita nakikita doon. Si Dixon ay nakangiti sa buong oras na nag-uusap sila. Hindi. Galing ako sa Mayberry University. Alam ni Gerald kung paano manatiling kalmado kahit anong klaseng ugali ang ibinibigay sa kanya ng ibang tao. Magandang eskwelahan ang Mayberry University. Anyways, ano ang ginagawa ng pamilya mo? Paano mo nagawang mahulog sa'yo si Elena? Tanong ni Dixon. Well, Dixon, sasabihin ko ito sa'yo. Galing siya sa isang maliit na bayan at ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang maliit na grocery store. Paanong hindi mo ito malalaman? Tingnan mo naman ang pananamit. Sagot ni Amber. Ang pinakamataas na state ng kamangmangan ay ang pagpapanggap na wala ang isang tao kahit na nasa harapan mo lang siya. Kahit na ito ay nakakasakit, wala talagang tumuturo sa maling ito. Ginagawa na iyon ni Amber kay Gerald, at ipinakita nito kung gaano niya minamaliit ang lalaking ito. Oh, siguro ay naging mahirap ito sa pag-aaral mo sa Mayberry na nagmula ka sa isang maliit na bayan. Ipaalam mo sa akin kung may nakaharap kang problema sa susunod. Kilala ng tatay ko ang diyan doon at ayusin niya ang mga bagay para sayo. Kung kailangan mong mangutang, pwede ka ring lumapit sa akin. Galing ako sa Sunnyvale, pero may connection ako doon. Sa anumang paraan, nakakuha ka ba ng kahit anong uri ng loan sa bangko? Di nagtagal napansin ni Dixon na hindi siya pinapansin ni Amber. Oo, nag-apply ako para sa isang 3-year loan. Ginamit ko ang pera na iyon para bayaran ang tuition fee, sagot ni Gerald. Plano na ni Gerald na patunayan na mali si Elena, ngunit ngayon napagpasyahan niyang mas mabuti na panatilihin ang pagiging low-key niya. Mayroong tatlong mga kadahilanan para dito. Isa, si Gerald ay nag-apply para sa isang loan at pinangbayad niya sa tuition fee ang perang iyon. Dalawa, kahit na sinusubukan niyang tulungan si Elena, hindi niya kailangang magpaliwanag pa ng ibang bagay sa kanya. Napagtanto ni Gerald na hindi lamang nagpapanggap si Elena na siya ang kanyang boyfriend, pero talagang gusto niyang bumuo ng ibang uri ng relasyon. Hindi ito sa pagiging narcissistic. Nararamdaman niya talaga ito. Kahit na si Gerald ay nagarbong mga magagandang batang babae, at madaling mahulog sa alinman sa kanila, hindi siya isang masamang tao. Matagal nang hinahangad ni Gerald na magkaroon ng malalim na relasyon sa kanyang magiging girlfriend, ngunit tiyak na hindi si Elena ang taong iyon. Ito ay dahil sa unang pagkakataon na nagkita sila, sinugatan ni Elena ang kanyang mukha, kaya ayaw na siyang ligawan ni Gerald. Tatlo, ayaw niyang ilantad ang kanyang totoong pagkatao. Hindi siya komportable sa tuwing siya ay nagiging sentro ng atensyon. Hindi niya maintindihan kung bakit may taong gusto ang ganong ugali. Pita! Kailangan mong bayaran ang iyong mga tuition fee gamit ang 3-year loan mo. Wala ka na sigurong pera. Sige! Malaking balita ito. Gaano kahirap ang isang tao na kailangan nilang mag-apply para sa isang 3-year loan? Nahihiya ako kahit na kailangan ko lang mag-apply ng 1-year loan. Malamang magpapakamatay ako kung nangyari iyon. Kinutya ni Amber at ng mga dalaga si Gerald. Nakasimangot si Ruby, iniisip na nabaliw si Elena para pumili ng isang lalaking katulad niya. Bakit siya pipili ng isang tulad niya? Sabi nila na ang mga bata mula sa mahirap na pamilya ay mas independent. Mukhang tama ito. Pero kung nangangailangan ka ng pera, pwede mo akong lapitan. Masaya akong magpapahiram sayo, lalo na at nasa iisang eskwelahan naman kami ni Elena. Pwede din tayong maging magkaibigan. Ngumiti si Dixon. Kahit na ito ay isang maliit na kilos, malinaw na pinagtatawanan nila si Gerald. Bilang presidente ng Student Union, malinaw na mahusay magsalita si Dixon. Ang bawat pangusap na lumabas sa kanyang bibig ay banayad na ininsulto kay Gerald. Hindi na kailangan iyon, pero salamat pa rin. Ngumiti si Gerald at magalang na tinanggihan ang kanyang alok. You are always welcome. Anyways, mula nang nag-aral ka sa Mayberry University, nakapunta ka na sa mga kalapit na atraksyon. Dapat mong makita ang Mayberry Commercial Street at Wayfair Mountain Entertainment. Paanong hindi mo makikita ang mga ito kung nasa Mayberry ka na, tama? Bakit hindi ko ipakita sa iyo ang mga nabanggit kong atraksyon pagkatapos nito? Kilala ng aking tatay ang CEO ng isang restaurant sa Commercial Street. Pwede kitang dalhin doon. Hoy Dixon, naalala ba ang ginagawa ng pamilya ni Elena?
Kung bumisita man si Gerald, pwede siyang dalhin ni Elena, sabi ni Amber habang nakangiti. Ay, tama nga naman. Paano ko nakalimutan? Naalala ko lang na si Gerald ay isang mahirap na hindi pa nakakapunta kahit saan. Siguro madalas siyang dumadalaw sa Mayberry Commercial Street matapos na makipagrelasyon kay Elena. Oops, hindi talaga maganda ang aking memorya. Hahaha. Tumama ang ulo ni Dixon habang tumatawa. Pinagmayabang ni Dixon ang koneksyon ng kanyang pamilya sa Mayberry sa kanilang pag-uusap habang inaasar niya si Gerald. Totoo na medyo nagagalit na si Gerald. Sa puntong ito, talagang gugustuhin niyang suntukin si Dixon sa kanyang muka. Ang nagawa lang ni Dixon ay ang magpakitang gilas lang at magmaliit ng mga tao. Maliban sa mga bagay na iyon, wala na siyang iba pang ginawa pa. Ang pagtitipon ng pamilya noong hapon na iyon ay lubos na kakilakilabot. Pinagpatuloy nila ang pag-uusap pagkatapos ng tanghalian, at maya-maya pa ay hapon na. Gising na mula pa kaninang madaling araw si Gerald at nagsisimula na siyang mapagod. Biglang sumigaw si Amber na ikinagulat ni Gerald. Dixon, Elena. Malapit nang mag-5 ng hapon at ang party ay malapit nang magsimula. Humanda na tayo ngayon. Hindi magandang malate. Tama? Kung tutuusin, si Yul Holden ang nag-organize nito. Dapat hindi tayo malate. Sinabi ni Dixon. O sige, tara na at umalis na tayo ngayon. Dixon, pakisamahan si Amber at Elena. Sinabi ni Ruby, hindi niya binanggit si Gerald sa usapan. Opo, ma'am. Sagot ni Dixon. Umalis sila upang kunin ang kanilang mga kotse, at sumakay si Gerald sa Porsche ni Amber. Pinilit siya ni Elena na sumama. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay hindi nila papasukin si Gerald sa kots. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang braso ni Gerald, isang kilos na nagsasabi na nagsorry si Elena sa nangyari. Hindi niya akalain na magiging masama sila kay Gerald. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang pamilya. Umiling si Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Habang nag-uusap sila, narating nila ang entrance ng Mayberry Beach. May entrance ticket ba si Gerald? Gustong tanungin ni Dixon ang katanungang iyon ng mas maaga. Ngunit, naghintay siya hanggang sa makarating silang lahat sa entrance bago niya sinabi ito para mapahiya lamang siya. Meron akong ticket. Tumango si Gerald sabay abot sa kanyang bulsa para sa ticket. Siguro nakuha mo ito kay Elena. Seryoso Elena, bakit ang bait mo pa sa kanya? Hindi mo ba alam? Masisira mo lang ang buhay niya kung isasama mo siya sa mundo natin. Bakit hindi mo na lang siya hayaang mabuhay ng mag-isa? Reklamo ni Amber. Si Amber ay hindi karaniwang nagsasalita tulad ng isang middle-aged na tao, ngunit ngayon, kumikilos siya ng ganito. Mayroong kahit isang pahiwatig ng pagiging sopistikado sa kanyang tono ng pananalita. Karaniwan niyang tinatrato si Elena ng may paggalang, ngunit sa ngayon, nagsawa na siya. Ito ay ang pagtitipon ng mga mayayaman, at ang lahat doon, ay mayaman talaga. Naintindihan niya na mahal talaga ng kanyang kapatid si Gerald na ito at plano nitong ipakita sa kanya ang kanilang mundo. Ngunit hindi ba masasaktan ang pride ni Gerald kapag nakita niya ang napakaraming mayaman na tao sa loob? Tumigil ka na, Amber. Huwag kang mag-istorbo. Na-stress si Elena. Dapat kayong tumigil sa pagtatalo ngayon, okay? Pumasok na lang tayo at tingnan ang nangyayari, tama? Kung natatakot man sumagot si Gerald, sasagutin ko ito para sa kanya. Sinamantala ni Dixon ang sitwasyon. Dixon, napakahusay mo. Puri ni Amber habang inihirapan niya si Gerald. 5 o'clock pa lamang ng hapon pero masikip na ang beach. Nandito na si Dixon. Amber, nandito ka rin. Sinimulan na namin ang barbecue. Ang ilang mayamang binata ay kumaway kay Dixon nang makarating sila, lahat sila parang magkakilala. Wow, ang mga kaibigan ko ay nandito. Halika, Elena. Hayaan mong ipakilala ko sila sayo. Sinabi ni Dixon. Ang mga kaibigan niya ay naglalaro habang kumakain at umiinom, lahat sila ay masayang nagtatawanan. Pagod na si Gerald, wala sa muod na makipag-usap pa sa mga bagong tao. Talagang kailangan niya ng isang lugar upang makapagpahinga, pagkatapos nito ay alamin niya kung saan nagpunta si Aiden at ang iba pa. Sige lang. Pupunta lang ako sa banyo. Huwag niyo na akong hanapin. Sinabi sa kanila ni Gerald at iniwan niya sila. Talaga bang papunta lang siya sa banyo, o nahihiya siyang ipaalam sa sinuman na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya? Oo nga tama.
Hindi niya alam kung anong klaseng social setting ito. At malamang na nagsisisi siya ngayon. Pinag-uusapan siya ng lahat. Gusto na Elena na sundan si Gerald, ngunit alam niya na sobrang niyan na abala si Gerald ngayon. Ayaw na itong istorbohin. Sino ang taong iyon? Umalis na lang siya nang walang sinasabi. Hindi natutuwa ang isa sa mga binata. Huwag kang mabahala sa kanya. Isang hangal na magsasaka lang siya. Sagot ni Amber. Samantala, nasa kabilang beach na si Gerald. Gusto niya ang pakiramdam ng paglalakad ng mag-isa. Matapos inumin ang isang basong alak mula sa isang waiter na may hawak na tray, humiga siya sa isang upuan at dahan-dahang hinigop ang inumin. Sa wakas, ang kanyang tainga ay malaya na. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Zack ang tumatawag sa kanya. Mark Crawford, kumusta ang party? Nabanggit na dati ni Gerald ang party, at alam niya ang lahat tungkol dito. Okay lang ako. Mapait nang umiti si Gerald. Mabuti iyon. Inaasahan kong tratuhin ka ni Yol ng maayos, may mga bagay na hindi ko dapat sabihin sayo, pero ipapaalam ko lang ito sayo. Ang taong nag-ayos ng pagdiriwang na si Yol Holden, ay may malalim na koneksyon sa iyong kapatid na babae. Ang lahat ng ito ay isinagawa niya para sayo. Ha? Ano ang kaugnayan nito sa akin? Naguluhan si Gerald. Kung ang party ay dahil sa kanya, bakit nakuha niya ang tiket mula kay Elena? At ano ang kinalaman ng anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan sa kanyang kapatid na babae? Ang pamilya ni Holden ay umangat dahil sa suportang ibinigay ni Ms. Jessica. Ang ina ni Yoel ay ninang ng iyong kapatid. Naintindihan niyo na Mark Crawford? Hindi alam ni Gerald na may ganoong history pala. Tila siya lamang ang walang alam tungkol sa mga development ng kanyang kapatid na babae. Sinasabi ko lang sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito dahil ang pamilyang ito ay maaaring nagpapanggap lang, tulad ng kung paano nila sinubukan na mapalapit sa kapatid mo pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Kumilos sila na parang tinulungan nila ang ate mo sa kanyang mahihirap na araw at nang siya ay naging matagumpay, nagkunwari silang hindi nila sinubukan na gamitin ang ate mo para makalamang. Natuwa ang kapatid mo sa kanilang mga aksyon kaya sinuportahan niya sila. Pero kahit papaano, naging tapat din sila kay Ms. Crawford. Naniniwala ako na ginagawa ng Yoel Holden na ito ang parehong trick upang makuha ang iyong pansin, at dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa party, magkakasala talaga ako kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng ito. Sige. Maraming salamat, Zack. You're welcome, Mark Crawford. Walang problema. Ibinaba ni Gerald ang cellphone matapos ang pag-uusap na iyon. Sa tawag na iyon, nakakuha siya ng ilang impormasyon na nagparamdam sa kanya ng kakaiba tungkol sa ilang mga bagay. Si Zack ay hindi malapit sa mga Holdens at ayaw niya ang mga ito, ipinahiwatig niya na ang kanilang pamilya ay gumagamit din ng maruming mga trick. Ano ang pinag-uusapan nila? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasa ganitong sitwasyon si Gerald at ayaw niyang baliwalain ang sinabi din ni Zack dahil iyon ang magpaparamdam sa kanya na may kasalanan. Nilamon si Gerald ng lahat ng mga bagay na bumabagabag sa kanya. Hoy, tingnan mo. Ang taong iyon ay matagal nang nakatitig sa atin. Malamang kalaswaan ang nasa isip niya dahil nakabikini tayo. Ha? Hindi nga. Bakit may mga taong ganyan dito sa mundo? Biglang napansin ni Gerald ang isang grupo ng mga magagandang babae na nakasuot ng bikini ang masamang nakatitig sa kanya habang nagbubulungan sa isa't isa. Ang mga batang babae na nakabihis ng bikini ay naglalaro ng volleyball sa tabi ng beach habang si Gerald ay nakahiga sa upuan. Pagod na pagod siya at hindi niya sigurado kung saan siya nakatingin, ngunit ang mga dalaga ay nagkaroon ng maling ideya. Akala nila nakatingin siya sa kanila na may malaswang pag-iisip. Noong una, naisip ng mga dalaga na maging exposed sa mga lalaki dahil nandito sila upang magsaya, ngunit ang lalaking nakatingin sa kanila ay masyadong hindi kanais-nais. Nagdaydream pa si Gerald habang pinapanood ang mga babae. Akala ng mga dalaga na alam nila kung ano ang nangyayari at nakaramdam sila ng pagkasuklam. Tingnan mo. Kadiri talaga siya at nasasabik siya habang nakatingin sa amin. Siguro nakatingin siya kay Crystal. Ang suot kasi ni Crystal ngayon ay mas daring kaysa sa dati niyang mga damit. Kahit ang mayamang binata na dumaan ay sinusubukang makakuha ng picture sa kanya. Narinig niya na malapit si Crystal kay Yoel Holden, kaya agad itong umatras. Oo nga, di ba? Siguro ang taong ito ay may pagnanasang mamatay. Siguro nasa cellphone niya ang lahat ng mga pictures natin.
Dadalhin niya ang mga ito sa kanyang hotel room at paglalaruan niya ang sarili niya. Oh my God, nakakadiri yun. Ano sa palagay mo, Crystal? Ang lahat ng mga magagandang dalaga ay tumingin sa isang dalaga na may mahabang buhok, patas ang balat, at may magandang hubog na katawan. Siya ay napakaganda at marahil ay ang sentro ng atensyon ng buong volleyball court. Alam ng karamihan sa mga lalaki na siya ay napakalapit kay Yul Holden, at hindi sila naglakas loob na tingnan siya. Automatiko nitong ginawang kriminal si Gerald. Sinuklay ni Crystal ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Nakita ko na ang lahat ng uri ng mga maruming lalaki dati. Sisters, tingnan natin ang kanyang cellphone at kung talagang nag-sneak siya ng ilang mga larawan sa atin. Bubugbugin natin siya hanggang sa mamatay siya. Tama yan. Okay lang kung si Yul o Aiden ang nakatingin, ngunit ito ay isang marumi at kawawang magsasaka. Nakakahiya, nagpatuloy ang mga dalaga habang sumugod patungo kay Gerald. Gustong tumakbo ni Gerald, ngunit huli na. Ikaw, nakatingin ka ba sa amin habang nag-iisip ng mga malalaswang bagay? Sigaw ng isa sa mga dalaga habang tumatalbog ang kanyang malalaking dibdib habang naglalakad. Ako. Hindi ko ginagawa yon. Sinabi ni Gerald ang totoo dahil inosente siya. Hindi niya binigyan ng pansin ang mga ito. Hindi niya namalayan na may isang magandang babae sa kanila. Kung napansin niya ang babaeng ito, matagal na siguro siyang nakatitig sa kanya. Oo nga, tama. Sino ang sinusubukan mong lokohin, ha? Naglalaway ka pa nga sa buong lugar. Hindi pa ako nakakita ng isang manyak na taong tulad mo. Ipakita mo sa amin ang iyong cellphone. Oo? Ipakita sa amin ang iyong cellphone, dugyot kang manyak ka. Mas mabuting makinig ka bago dumating si Yul at bugbugin ka, sigaw sa kanya ng mga babae. Nakayakap si Crystal sa mga braso niya at mukhang natutuwa siya. Totoo na sikat si Yul at malapit sila ni Crystal, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakumpirma ang kanilang relasyon. Alam ni Crystal na ang mga bagay na madaling makuha ay hindi nagkakahalaga ng isang sentimo. Ito ang dahilan kung bakit palagi niyang inilalayo ang kanyang sarili mula kay Yul, kahit gaano pa sinubukan ng lalaking ito na makuha ang puso niya. Nahulog na siya kay Yul nang malaman niya na ang lalaking ito ay anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan, isang tunay na mayamang tagapamana. Tulad ng plano niya, basta ilayo niya ang distansya sa kanya, mas lalo pang susubukan ni Yul na habulin siya. Kalamangan ito para kay Crystal dahil palagi siyang nakikita ng mga dalaga bilang pinuno. Sinabi ko sa'yo, hindi ako kumuha ng anumang picture niyong lahat. Walang magawa kundi ngumiti si Gerald. Kahit na ang mga dalaga na ito ay maganda, hindi sila naging palakaibigan at sino ang hindi tititig sa isang grupo ng mga magagandang dalaga na nakabikini kung nasa harapan mo lang sila. Nagiging awkward ang sitwasyon ito at gusto ni Gerald na lumayo. Sa tingin mo saan ka pupunta ka? Kunin niyo siya mga babae. Pinalibutan ng mga magagandang babae si Gerald upang pigilan siya sa pagtakas, dinaganan siya ng mga ito sa lupa habang ang ilan ay nakaupo sa itaas niya. Dinaganan ng mga dalaga si Gerald sa mabuhanging beach. Subukan mo akong bastusin, walang kwentang magsasaka ka lang. Tapos ka na pagdating ni Yul dito. Kinutya siya ni Crystal. Inabot ng isang dalaga kay Crystal ang isang batrobe para magtakip. Guys, may sasabihin ako. May isang grupo ng mga dalaga ang nakikipag-away sa isang lalaki doon. Ha? Anong nangyari? Isang manyak na lalaki ang nakatingin sa mga babae na nakabikini na naglalaro ng volleyball. Nagalit sila dahil nakatitig siya sa kanila kaya lumaban sila. Tingnan natin ito. Ang mga tao ay pupunta sa kabilang bahagi ng beach matapos marinig ang nangyari. Narinig ni Dixon, Amber, at Elena ang tungkol dito sa gitna ng barbecue at agad na naglakad papunta doon. Elena at Amber, tara at tingnan natin. Gusto ko talagang makita kung sinong binugbog ng mga babae. Si Elena ay ayaw sumunod sa kanila noong una, ngunit gusto niyang umalis pa rin para alamin kung si Gerald ay bumalik na sa hotel. Tumango siya at sumunod sa kanila. Nang makarating sila sa kabilang dulo ng beach, ilang mga dalaga ang nakaupo sa isang lalaki. Ang lalaki ay nagpupumilit na makawala. Natulala sina Dixon, Amber, at Elena. Gerald. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakita. Halos akala niya na nananaginip lang siya. Paano ang isang mabuting binata tulad ni Gerald ay nabugbog ng isang grupo ng mga babae? Napanganga si Amber. Dixon, Amber, hindi ba siya ang dinala nyo?
Ang isa sa mga kaibigan ni Dixon ay napakunot. Hindi namin siya kilala. Oh my God, nakakainis naman siya, sigaw ni Amber. Gusto niyang takpan ang mukha niya sa kahihiyan. Ang pagiging mahirap at pangit ay hindi isang malaking problema, pero ngayon, si Gerald ay naging madumi at manyak habang nandoon ang kanyang girlfriend. Hindi ito kinaya ni Amber. Amber, siguro ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na makakita ng mga babae na nakabikini at nawala ang isip niya. Hahaha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Dixon matapos makita niya ang balisang mukha ni Elena. Akala ni Dixon na nahihiya siya at nabibigo, kaya naging masaya siya. Hindi ko nga alam kung paano nakapasok ang manyak na ito dito. Ngayon magsalita ka. Nagpicture ka ba? Niyakap ni Crystal ang sarili niya habang nakatapak sa ulo ni Gerald. Ski! Nakakahiya naman. Asar na asar si Gerald sa huling pagkakataon na ipinangako niya sa sarili na ang sitwasyong tulad nito ay hindi mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Habang iniisip niya ito, ang huling oras na siya ay pinagtulungan ng isang grupo ng mga babae ay dahil kay La Elena, ang kanyang mga kaibigan. Pinangako niya sa sarili na hindi na ito maulit ng pangatlong beses. Handa na si Gerald na mambugbog ng mga tao nang may biglang nagsalita. Tingnan mo. Dumating na ang luxurious cruise. Andito na si Yoel, may isang tao na sumigaw. Ang lahat ay lumingon at tumingin sa dagat. Isang mamahaling yacht ay hinila ng harbor ng Mayberry Beach. May isang matabang binata na nakasuot ng batrobe at sunglases ang nakatayo sa deck. Sa kanyang tabi ay ang lahat ng uri ng mga babae na nakabikini. Lahat sila nasa paligid niya at pinapainom siya ng mga ito ng wine. Sa sulok ng deck ay maraming mga mayamang binata din, ang mga iyon ay si Aiden at ang grupo niya. Malapit sila sa isa't isa dahil lahat sila ay mga tauhan ni Jessica. Yoel! 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 Sinisigaw ng lahat ang pangalan ng mayamang binata. Si Yoel Holden ay anak ng pinakamayamang tao sa County State. Leader din siya ng mga mayamang kabataan sa paligid ng buong distrito ng Gangnam. Hindi lamang iyon, maraming mga dalaga ang nagmamahal sa kanya, lahat ay umaasang magkakaroon sila ng perpektong pagkakataon na makipagkita sa kanya balang araw. Naisip nila na baka mahulog ang loob ni Yoel sa kanilang kagandahan balang araw. Ngunit ang lahat ng ito ay mga pangarap lamang dahil si Yoel Holden ay hindi isang tao na napakadali nilang makuha. Umungol ang busina ng cruise ship ay habang dumadaong ito sa port. Ang mga pinto ng cabin ay binuksan at bumaba si Yoel kasama ang mga babae sa kanyang kaliwa at kanan. Hindi siya kagwapuhan, hindi rin siya matangkad, kahit na medyo mataba, ang mga magagandang babae ay patuloy na sumisigaw para sa kanya. Ang hot niya. Si Amber ang pinakamalakas na sumigaw sa kanilang panig, inaasahan na makuha ang pansin ni Yoel. Si Dixon naman ay nakatitig sa kanya sa sobrang inggit. Siya ay namamatay na maging tulad ni Yoel at hinahangad na maging katulad niya balang araw. Kahit na hindi siya maaaring maging katulad ni Yoel, okay na din sa kanya na maging tulad ni Aiden. Ang pagiging matalik na kaibigan ni Yoel ang kanyang hinahangas, karamihan sa mga lalaki, ay walang alinlangan ay nangangarap din ng tulad ni Dixon. Inalis ni Yoel ang kanyang Armani sunglasses na nagkakahalaga ng $1,000 at itinapon ito sa tabing dagat na parang ito ay isang basura lamang. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Crystal, napansin kung gaano siya kaseksi at kaganda ngayon. Crystal, ang ganda mo ngayon. Malumanay na ngumiti si Yoel. Kahit na ang kanyang mga mata ay maliit at singkit, maraming mga batang babae pa rin ang labis na nagmamahal sa kanya. Yoel, ang hot mo rin ngayon. Sumigaw sila. Sinuklay ni Crystal ang kanyang buhok at bumalik sa pagiging masungit na prinsesa. Gusto lamang niyang mapansin siya ni Yoel, kaya't ang sobrang nakalantad ang kanyang kasuotan. Dahil ang internship ay papalapit na at si Yoel ay naghahabol sa kanya sa loob ng 3 taon, mahirap sabihin kung ipagpapatuloy pa rin ito ni Yoel pagkatapos nito. Kaya, kinailangan niyang kumpirmahin ang kanyang relasyon kay Yoel sa lalong madaling panahon. Alam dapat ng isang matalinong babae ang tamang tiempo. Halika dito, Crystal. Gusto kong makilala mo ang isang importanteng guest ngayong araw. Ha? Importanteng guest? Nagulat si Crystal. Sa lahat ng mga taong kasama niya si Yoel, hindi pa niya narinig na binanggit nito ang mga importanteng guest. Hindi niya akalaing ang sinuman ay magiging mahalaga sa kanyang mga mata. Tumango si Yoel, tumingin siya sa paligid ng crowd ng mga mayayamang binata at dalaga. Sa inyong lahat ngayon ay isang masayang okasyon.
Masaya akong makilala kayong lahat. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat ang isang mahalagang tao. Alam ninyong lahat kung paano nagkaroon ng bahagi ang aking pamilya sa County State. Ang lahat ay dahil sa tulong ng aking pinakamamahal na god sister at ngayon, ang kapatid na lalaki ng aking god sister ay nandito ngayon. Siya si Gerald. Sinubukan ni Yoel na gumawa ng isang malaking entrance para sa kanyang kapatid na si Gerald bilang isang sorpresa. Siyempre, ang lahat ng ito ay para lamang mapahanga si Gerald at magkakaroon ng maliwanag na pag-asa ang hinaharap ng kanilang pamilya. Ano? Sino si Gerald? Ano ang ginagawa niya? Maraming beses na siyang binanggit ng tatay ko. Paano mo hindi mo kilala kung sino si Gerald? Narinig mo siguro ang tungkol sa Mayberry Commercial Street, di ba? Isa ito sa pag-aari ni Gerald. Hindi ito negosyo ng kanyang pamilya, ngunit nakalista ito sa ilalim ng kanyang sariling pag-aari, gets mo ba? Ano? Ang buong Commercial Street ay pagmamay-ari niya. Ang bawat isa ay biglang napatahimik. Nangangahulugan din ito na ang buong net worth ng tatay ni Yoel ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa isang piraso ng pag-aari ni Gerald. Dixon, talaga bang makapangyarihan si Gerald? Laking gulat ni Amber. Kailan ko lang din narinig ang tungkol sa lalaking ito na malaki ang kanyang potensyal. Ngayon na napagtanto ko na, umunlad lang ang pamilya ni Holden dahil sa ate ni Gerald. Nagpamewang si Gerald habang nagpapaliwanag sa lahat ng tao. Grabe! Ibig sabihin ba nito makikita natin kung sino talaga yung Gerald na iyon? Sobrang nasabik si Amber. Sa mga sandali din na iyon, tinignan ni Yoel si Aiden. Aiden, nasan si Gerald? Tanong niya. Dati buong pangalan ang tawag ni Yoel kay Aiden, ngunit nang malaman niya na malapit na magkaibigan sina Aiden at Gerald, tinatawag niya na si Aiden sa pangalan nito. Bagamat kahit gaano kadalas banggitin ang kanyang pangalan, malaki pa din ang pagitan nilang dalawa. Matagal na siyang nakarating pero siguro lumabas lang siya. Sabi ni Aiden habang hinahanap sa paligid si Gerald. Yoel, dapat ba hanapin natin siya sa hotel? Hindi natin dapat pinaghihintay si Gerald dahil isa siyang importanteng bisita, sagot ni Crystal habang kinakalabit ang braso ni Yoel. Namumula ang mukha ni Crystal. Sa una akala niya wala nang higit pa kay Yoel, ngunit ngayon meron pa palang mas higit sa kanya. At dahil nandito na si Gerald, talagang gusto niyang makilala si Gerald. Dahil naniniwala si Crystal na hindi pa kumpirmado ang kanyang relasyon kay Yoel, susubukan niyang kunin ang interes ni Gerald. Talagang napakahirap ng lahat ng bagay tungkol sa relasyon. Sang-ayon ako Yoel. Dapat tayo na mismo ang maghanap sa kanya. Pare-parehas na mungkahin ng ilan sa mga bisita. Paanong di ko nagawang maisip yon? Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Yoel. Inakala niya na makikita niya sa baybayin si Gerald pagdating niya. Pagtapos ay sa kanya yayayain si Gerald na sumama sa kanila. Maayos na sana magtatapos ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya matatagpuan si Gerald sa baybayin. Kung ganoon nga ang nangyari, sa malamang ay hinihintay siya nito na sunduin siya, at hindi maganda ang magiging kalabasan kapag hinayaan niya maghintay ng matagal si Gerald. Tama ka. Tara hanapin natin siya, pero hindi natin kailangan ng napakaraming tao. Sabi ni Yoel. Isama mo na kami Yoel, sigaw ng mga babae na gustong makilala si Gerald. May inupakan lang kami na manyak ngayon lang. Pwede mo ba kami isama na sunduin si Gerald? Tanong ng mga babae, habang basa ang kanilang mga mata. Sige. Isasama ko na kayo. Aiden at Crystal, tara hanapin natin si Gerald. Sagot ni Yoel. Huwag mo na pahirapan sarili mo. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo, at dinura ang buhangin na nasa kanyang bibig. Inalis ng mga babae ang kanilang puwet, at nagawa na din ni Gerald na makahinga ng maayos. Nandito lang ako kanina pa, daing ni Gerald habang gumugulong sa buhangin. Ano? Laking gulat ng lahat nang marinig nila ang kanyang sinabi. Agad na tinignan ng mabuti ni Aiden ang lalaking inupakan ng mga babae. Gerald! Nandito ka pala, sigaw niya. Ano? Siya si Mer Crawford. Nang marinig nila ang sinabi ni Aiden, agad tumingin ang tao sa paligid sa kanilang direksyon dahil sa pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Dixon at napanganga si Amber dahil hindi sila makapaniwala. Why pre, ikaw ba ang aking good brother na si Gerald Crawford? Tanong ni Yoel habang nag-aalala. Hindi niya inasahan kailanman na ganito niya matatagpuan si Gerald. Oo, ako nga. Sagot ni Gerald habang hirap na hirap tumayo.
Dumaing muna siya ng ilang sandali bago huminga ng malalim. Namanhid ang kanyang buong katawan dahil sa bigat ng magagandang babae na dumagan sa kanya. Baka naman pwedeng may tumulong sa akin tumayo, o nga po. Ay nako. Mark Crawford. Napatunganga ang magagandang babae na nakatayo sa tabi ni Gerald. Halos hindi na marinig si Gerald sa lakas ng kanilang tili. Natakot si Elena at halos tumigil ang kanyang puso sa kanyang nakita. Gayunpamanan, agad-agad niyang pinuntahan si Gerald para tulungan na makatayo. Nagkaalitan na sila ni Mark Crawford sa nakaraan, ngunit naging mahinahon sa kanya si Mark Crawford dahil sa kanyang ama. Ngunit tila napakaseryoso ng insidenteng ito. Hindi sigurado si Elena kung magagalit si Mark Crawford sa mga nangyari. Tumayo lang siya sa tabi niya at nanahimik. Hindi niya magawang makaisip ng isasagot ng mga sandaling iyon. Mark Crawford. Sino ang gumulpi sa'yo? Tanong ni Yoel habang agad na tinulungan na makatayo si Gerald. Napatahimik sina Crystal at iba pang mga babae dahil sa nangyari. Napagtanto nila na ang bida ngayong araw ay si Gerald pala na kilala din bilang ang tiko na si Mark Crawford. Diyos ko po, anong nagawa natin? Isip nila sa kanilang mga sarili. Dahil napukaw ni Gerald ang interes ng mga magagandang dilag, nilapitan sila ni Gerald para makipag-usap. Ngunit, ang nangyari ay pinahiya nila si Mark Crawford at inaksaya ang oportunidad na makilala kung sino talaga si Mark Crawford. Arch. Nagsisisi na si Crystal sa mga nangyari, ngunit sina Dixon at Amber ang pinakanagsisisi sa lahat. Buong gabi pinagsasaktan ni Dixon si Gerald habang ipinagyayabang ang kanyang mga koneksyon at kung gaano makapangyarihan ang kanyang pamilya. Ngunit ngumiti lang si Gerald at nanatiling tahimik habang ipinagmamayabang ni Dixon ang kung anong meron siya. Naniwala si Dixon na gumawa ang pangungutya niya kay Gerald, na nahimik na lang siya at hindi na makasagot. Buwisit! Isip ni Dixon. Tinatawanan lang pala siya sa loob-looban ni Gerald dahil sa kanyang katangahan. Hindi lubos na maintindihan ni Amber ang mga nangyayari. Tinignan niya si Gerald ng may takot, at lakas loob na sinubukan magsalita, ngunit natabunan lang ng ingay ng mga tao ang kanyang boses. Mark Crawford! Mark Crawford! Sigaw ng magagandang dilag. Napansin niyo ba kung gaano ka-elegante at napakagwapo ni Mark Crawford? Oo, sobra. Tignan niyo si Mark Crawford. Ang ganda tingnan sa kanya ng ordinaryong damit. Hindi katulad sa mga ordinaryong tao lang. Single pa kaya si Mark Crawford? Ong. Napakaamo naman ni Mark Crawford. Gusto ko maging ang girlfriend niya. Ilang mga babae ang malakas na pinag-usapan si Mark Crawford, ipinapakita ang kanilang matinding pagkahumaling kay Gerald. Dahil sa dami ng mga babaeng nahuhumaling kay Mark Crawford, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng tuwa. Dahil ito ang unang beses na nangyari ito. Mark Crawford, pasensya na po. Nanghingi ng tawad si Crystal at yumuko dahil sa kahiyan. Isang grupo ng mga babae ang sumunod sa kanya, yumuko na din inipit pa ni Crystal ang kanyang hinaharap habang umaasa na mapukaw ang atensyon ni Gerald. Napakabastos ng mga babaeng ito kanina lang, Mark Crawford. Anong gusto mong parusa para sa kanila? Tanong ni Yoel, ngunit meron na siyang iniisip na ipagawa. Nahuli niya ang ginagawang pang-aakit ni Crystal. Simula pa noong bata siya, pinalilibutan na siya ng mga babae. Dahil sa pagsulpot ni Crystal Lester, isang clingy ngunit isang hard-to-get na babae, walang balak si Yoel na palagpasin ang oportunidad na ito. Ang kanyang gusto ay simple lang, gusto niya lang maranasan na habulin ang isang babae. Pero sa kanyang loob-looban, iniisip ni Yoel na saktan si Crystal hanggang sa mamatay siya dahil sa pananakit niya kay Mark Crawford at sa pagsira niya ng perpektong plano na pagpapakilala kay Mark Crawford. Tinignan ng masama ni Gerald si Crystal at ang mga babae. Wala nang balak na palagpasin ni Gerald ang mga babae. Hindi pwedeng makakawala na lang sila. Simple lang gusto ko. Bilang parusa, lalaban tayo ng mga babae sa isang volleyball match habang nakabikini. Diretsong sagot ni Gerald. Ano? Yun lang. Ganun lang kasimple. Sagot ni Crystal habang nagagalak. Agad na nag-overthink si Crystal, marahil ay naawa sa akin si Mark Crawford at nagpasya siya na patawarin ako. Sa malamang dahil napakaganda ko. Sino ang hindi mabibighani sa ganda ko? Siyempre hindi mo gagawin ito dito. Mapupunta ito sa pinakatanyag na kali ng Rivington City. Sagot ni Gerald. Nagblangko ang isip ni Crystal. Gulat na gulat siya ng malakas na sigaw. Napakahiya naman ito.
Humph, dapat kang magpasalamat kay Crawford para sa parusa. Sige, dumidilim na ngayon at marami na ang umalis. Magkita tayo sa tanghali bukas ng tanghali sa pinakasikip na kalye ng Rivington City. Mag-aayos ako ng laban sa volleyball. Inanunsyo ni Yol bago bigyan si Gerald ng isang nudge, isang kilos na nag-aanyaya sa kanya na sumakay din sa cruise ship. Ginoo. Crawford, mahal kita. Ay naku, sumisigaw ang ilang mga batang babae, naagaw ng mga kandado ng buhok ni Gerald nang mapasa siya at pumasok sa cruise ship. Si Gerald ay may ilang mga magagandang ginang na nakabikini din sa braso. Ang beat ngayong gabi ay talagang, Gerald, G. Crawford. Sister Elena, Ate Elena, sigaw ni Amber habang tinatapakan ang mga paa ng balisa. Sa sandaling marinig ni Elena Larson ang tinig ng kanyang nakababatang pinsan, umatras siya mula sa pagsunod kay Gerald papunta sa cruise ship. Si Gerald talaga side Crawford na taga Mayberry Commercial Street. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito kanina? Napakagwapo niya, totoong gwapo talaga. Mali ako, kasalanan ko lahat. Elena, dapat mong ipaliwanag ito kay Crawford. Hoy Amber, hindi ko na ba pinapaalala sa iyo ng maraming beses na dapat kang maging mas nakalaan kapag nagsasalita? Gayunpaman, huwag mag-alala, tila hindi ka sisihin ni Crawford. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye pagkatapos nito. Oo, huwag mong sasabihin sa iba na si Gerald ay talagang side Crawford. Itago mo sa sarili mo si Crawford ay hindi nais na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at hanggat nais niya itong manatiling nakatago, hindi mo kailanman dapat ibuhos ang mga beans. Ano? Ngunit kapatid na Elena, napakaraming tao ang nakakita kay Crawford ngayon. Umiling si Elena habang nakaturo sa tagiliran. Kita mo ba ang mga bodyguard na nakaitim na naglalakad pabalik-balik? Nakita ni Amber ang higit sa 10 mga bodyguard na walang ekspresyon na nakaitim na mga damit. Nakipag-usap sila sa lahat ng mayamang tagapagmana na naroroon. Tumango ang mga kabataan ay tumatango bilang pagsunod sa lahat ng sasabihin sa kanila ng mga tanod. Malinaw, walang sinuman ang naglakas loob na tutulan ang kanilang mga order. Ito ba ang totoong boss? Natigilan si Amber. Pagkatapos, nagsimula ang cruise ship festival sa dagat. Ito ang kauna-unahang pagkakasakay ni Gerald sa isang cruise ship. Natagpuan niya itong talagang cool, nakikita ang dagat sa gabi habang nakikinig sa sipol ng simoy ng dagat. Ang isyu ng sariling pagkakakilanlan ni Gerald ay naging mas mahusay kaysa sa naisip niya, kaya't ang kanyang isipan ay madali. Si Gerald ay mabubuhay pa rin ng kanyang simpleng buhay tulad ng dati. Hindi ba babasa ngayon, hindi niya ginusto ang labis na pamumuhay ni Yol. Ito ang mga dahilan kung bakit tumawag si Gerald kay Aiden na ayusin ang bagay na ito bago ito. Kung hindi man, ito ay tulad ng paggigiit ng isang malayang lumalangoy na tubig lamang na isda na dumating sa pampang at umakyat sa isang puno. Ito ay magiging ganap na imposible na bibigyan ng isang maikling panahon. Sa panahon ng gala, halos ginugol ni na Gerald, Yol, at Aiden ang buong gabi na nagsaya bago tuluyang matulog ng madaling araw. Pareho rin ito para sa iba pang mga kabataan mula sa mga mayamang pamilya sa cruise ship, sa napakataas na espiritu. Kinabukasan, sinundan ulit ni Gerald si Yol at ang iba pa sa dagat. Nagpatuloy ang cruise ship festival at natapos lamang sa hapon. Kapatid, magbibiyahe ako sa Mayberry sa loob ng 3 araw. Dahil nandyan ako, hahanapin kita ulit. Tawa ni Yol ng pabiro pauwi mula sa dagat. Negosyo sa Mayberry. Sasali ka ba sa exhibition ng Mountain Top Villa? Nakangiting tanong ni Aiden. Tumango si Yol, talagang iginiit ng aking ama na maranasan ko ito sa aking sarili. Nawala na sa pag-iisip si Gerald. Ang Mountain Top Villa ay tunog ng isang magandang lugar, isinasaalang-alang na talagang nais niyang bumili ng isang condominium ngayon. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Mountain Top Villa noon. Napakamarangya ba? Tanong niya. Nagulat, nilinis ni Yol ang lalamunan bago sinabi, kapatid. Ang Mountain Top Villa ay higit pa sa isang marangyang lugar.